Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nataranta ang Big Boss, kapapasok lang nilatag na ni Stella Kimbo, Big pasabog BP Sara Marcoleta. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nandito po sa ating thumbnail, bangkarote. Ayaw ito ibalita ng mga bayaran. Nako, dahil nga po yan dito sa ating gold reserve mga kababayan. Ibinenta po pala ang ating mga gold mga kababayan. No? Hindi po ito natin nalalaman kasi hindi naman po ibinabalita ng mga bayarang media. At ito pa mga kababayan, isa po yan sa ating pag-uusapan at bibigyan ng komento. Pero ito pa, yung mga dating makabayan, no? Yung mga makabayan tao. First time siguro in the history of the Philippines, no? Mga karibyo natin na hindi po ang presidente ang gusto nilang i-impeach, kundi ang vice president. Nako, yan po, isa rin po yan sa ating bibigyan ng reaksyon. At eto na nga, unahin na po natin itong gold reserve ng Pilipinas. Nako, mula po sa Esquire Money. Ito po ang balita mga kababayan. While other countries are beefing up their gold reserves, no, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first 6 months of the year. Nako, according to the official report, yan mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi? Ang ginamit na ang ginamit na word is unloaded. Pero dito po sa kanilang caption ng kanilang balita, ito po, today I learned, Bangko Sentral ng Pilipinas sold the most gold worldwide in the first half of 2024. Mga kababayan, anong nangyayari sa Pilipinas? Ito po ang sabi ni Ma'am Chu. OMG, for the first half of 2024, the Philippines has found to have sold the most gold among all the reporting countries. The country sold nearly 25 tons between January to June, decreasing the country's reserves by 15.69% to just 134.06 tons, mga kababayan. So yan, akala ko ba ang mga Marcos ay maraming gold mga kababayan? Bakit pinagka-interesan pa? At saka mga karibyo natin, bakit tayo umuutang ng umuutang? Nagbenta naman pala tayo ng gold. Di ba? Bakit tayo utang ng utang sa ibang bansa? Nagbebenta pala tayo. Hindi ko maintindihan kasi hindi rin naman ako economist mga kababayan, di ba? Pero logically, di ba? Kung magbenta ka ng gold, ibig sabihin may pera tayo, may pera ang bansa natin, di ba? Kasi nagbenta tayo eh. Saan napunta? Saan napunta po yung pinagbentahan? Yung kita ng 25 tons of golds na binenta ng Bangko Sentral. Wherein, dito sa budget hearing natin, napakalaki po ng, di ba? May mga inuutang yan eh. Di ba? Alam natin yan eh, inuutang yan. O kayo na lang pong bala. Yun nga po yung question ko eh. Di ba? Alam ko, may mga, iba sa kalye survey mga kababayan, di ba? Nagsusurvey po yung ilang natin mga kababayan at alam niyo po ba kung anong sinasagot nila kung bakit si Marcos ang binoto nila? Dahil po sa gold. Mabibigyan daw sila ng 1 milyon ng gold. Nako naman. Akala ba natin maraming gold ang mga Marcos, but what is happening? Yung gold reserve ng Pilipinas ibinebenta na. Nako. Dapat bantayan ito. Pero wala tayong nababalitaan sa mga mainstream bayarang media. Nako naman. Well, anyway, ano man po ang inyong komento dyan, i-comment nyo na lang. At etong matindi mga kababayan, no?
mula sa ABS-CBN. Aha. Ito po, nag-rally, impeach Sara. Mga walang hiya. Ha? What and where in the world? Ngayon lang nangyari ito. Ha? Kasi sa mga nagdaang mga administrasyon, ang ini-impeach talaga yung presidente. 'Di ba? Kasi siya po talagang siyang pinaka-ama. Siya ang lahat ng may kagagawan kung ano man ang mangyari sa bansa natin. Kaya siya po ang dapat i-impeach sa mga nakarang administrasyon na. Pero dito po sa kasalukuyan, kakaiba. Ano ba kayo? Mga makabayan pa ba kayo? Or mga makabayaran na kayo? Ha? Bakit ang Vice President ang i-impeach ninyo? Neto ang balita mga kabayan, no? Members of bagong alyansang Makabayan or Bayan, ha? And allied groups gather outside the House of Representatives to call for the impeachment of Sara Duterte as legislators deliberated on the budget siguro ito ha? Kinate. Ito pong sabi ni Ma'am MJ Kiambao Reyes, anyari sa Makabayan, nasaan ang mga matatapang at noon ay mapriprinsipyong tibak. Ha? Pera-pera na lang ba talaga ngayon ang labanan? Nako. Kaya po, napapa-question mark tayo mga kababayan kung bakit ganito ang nangyayari. Ha? Hindi naman presidente si Vice President Sara Duterte. Vice President nga eh. Diba? Pero grabe. Ha? Grabe pong nangyayari ngayon. At ganito rin ang nangyayari mga karbi natin sa mga oposisyong nakaupo ngayon sa Kongreso at Senado. Ha? Instead na, kasi opposition instead na banatan po yung administrasyon, no? Si Vice President po ang kanilang binabanatan. For example, eto talaga certified itong certified itong opposition. Teka, bebel na lang tayo. Sarap. Okay ba kababayan? At sino po ba yung tinutukoy ko? Si Reza Hontiveros mga kababayan. Di ba certified na opposition yan? Pero bakit ngayon mukhang hindi matira-tira, hindi mas makapagbanat ng banat sa administrasyon? Dahil wala na siyang ibang mabanatan, si VP Sara na lang ang binabanatan nila. Mga walang hiya. Diba? Pero nung mga nakaraang administrasyon, itong si Hontiveros, hindi mapakali. Hindi mabubuo ang araw kung hindi makapagbatikos sa administrasyon. Pero ngayon, bakit kaya mga kababayan, meron yatang relatives mga kababayan. I think kapatid yata niya ang inappoint, no? Ng administrasyon. Oh, yan. Ano ba yan? Utang na loob. Ganon. Pera-pera na lang ngayon. Nako talaga. Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong reaction dyan, i-comment na lang po sa baba. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan at panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media matapos tila ibinulgar sa publiko ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ang pagpigil sa kanya na makapagtanong kay Congresswoman Stella Kimbo sa plenary budget hearing ng ilang kaalyado ni Speaker Martin Romualdez para hindi mausisa ang 6 trillion budget para sa taong 2025. Tuluyan ang tinanggal ng Kongreso bilang Vice Chairperson ng Committee on Good Government and So yan mga kabayan, no, kung sino pa yung matitino, no? Sila pa yung tinatanggal at parang diba? Binibultahan nila kapag hindi sumasang-ayon sa kanila. Talagang magiging katulad, no? Dito kay Congressman Marcoleta. Pati itong yan nga po ang sinusubaybayan natin mga kabayan kung ano rin ang mangyayari dito kay Congresswoman Herrera, no?
Pagkat parang ganun rin ang nangyayari dito kaya Kong Marcoleta. Palaban din po. No? Kaya lang, mga kabayan, as expected, no? Baka, kung mayroon man itong pinamumunuan na komite or miyembro sa ng isang komite, ay tanggalin rin. Gaya ng ginawa nila dito kay Congressman Marcoleta na tinanggal po sa Committee on Good Governance, no? Bilang vice chair. Nako naman. Harap-harapan na ito, mga kababayan. And public accountability si Congressman Rodante Marcoleta. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos aminin ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na hindi na siya nakapagsalita sa plenaryo at tila hinarangan siya ng mga kalyado ni Speaker Martin Romualdez para hindi makapagtanong at mabusisi ang kontrobersyal na representative ng Marikina na si Estela Kimbo at para di mausisa ang 6 trillion budget ng Kongreso para sa taong 2025 at sa ngayong nangyayaring pagdinig sa budget ng OBP kung saan So yan mga kabayan, 6 trillion plus, no? Magkano kaya? Sinasabi nila na baka kalahati niyan ay utang, no? Tapos yung kalahati naman yan ay kita mula sa Pilipinas, sa revenue ng Pilipinas, no? Sa mga tax natin. Ang gusto ko lang i-point out, gaya ng sinabi ko kanina sa unang ibinalita natin, sa unang i-share natin, no? Itong gold na ito, bakit ganito? Diba? Ano yung purpose kung bakit ibineta yung gold reserve ng Pilipinas, gayong uutang rin pala tayo ng trillions. Nagtatanong lang tayo mga kabayan para naman, kasi hindi naman tayo ekonomista. Doon po sa mga nakikinig na ekonomista, kung meron naman po, please paki-explain. No, you don't have to explain mga kabayan. Hindi naman tayo ang gumagawa niyan Dapat sila po ang mag-explain, di ba? Yung mga nasa gobyerno po ang dapat mag-explain sa bayan natin, sa ating lahat. Di ba? Kung bakit ganoon, nako. Nasasyak na lang po ang taong bayan sa mga ganitong nangyayari, di ba? Baka isang araw magising tayo, wala na yung gold reserve natin. Pag nangyari talagang bangkarote na mga kababayan, bangkarote ng Pilipinas, saan na tayo pupulutin ito? Nakadalo si Congressman Rodante Marcoleta at magtanong sa representative ng COA kung ilang mga government agencies yung may notice of disallowances at dapat ipatawag din para makagawa ng maayos na batas. Ay tila pumalag ang ilan sa mga kongresista at sinabing tinanggal din siya sa pagiging member ng committee. Kaya napag-alaman na tinanggal si Congressman Rodante Marcoleta bilang vice chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability at hindi na rin ito kasali bilang miyembro ng nasabing committee. Tanong tuloy ng marami sa ating mga kababayan, bakit biglang tinanggal? Marami palang mga notice of disallowance sa mga government agencies. Ngunit bakit ang Office of the Vice President lamang ang pinag-iinitan ng Kongreso? At So yan mga kabayan, napaghahalataan na po natin. Dahil po sa Kongreso, di ba, they are looking for grounds for impeachment, no? Kaso ay laban kay Vice President Sara Duterte. At sa labas naman ng Kongreso, ito po ang nangyayari. Nagrarally po yung bagong alyasang Makabayan or Bayan at mga kaalyado nila, no, sa labas po ng Kongreso na i-impeach po si Vice President Sara Duterte. No? Pagdating naman po sa Kongreso, sa Senado, sa Upper House, nandiyan naman po si Senator Reza Hontiveros na halos hindi na tigilan si Vice President Sara Duterte. Grabe mga kababayan. Ito na po yung sinasabi nating lahat ay gagawin, lahat ay gagamitin, lahat ng resources maging sa gobyerno or labas ng gobyerno, gagamitin lahat to pin down Duterte mga kababayan. Halata na po itong mga ginagawa nila. No? Kapag hindi pa ninyo nahalata, kapag hanggang ngayon kayo po ay bulag pa rin at bingi, no?
ewan na lang natin, ha? Ito nga parang nagiging diversionary tactics nila ito. Para ano? Ito inuunti-unti nila yung gold natin na ibenta. Naku naman talaga Sa kabila ng kaguluhan sa Pilipinas, nagbibenta pala sila ng gold. Bangkarote tayo nito. Ha? Wala tayong magagawa nito mga kababayan kundi ang na lang mag-pray, no? Na baka isang araw itong ating administrasyon ay magising na. Or ang taong bayan mismo ang magising at ligwakin. Yan itong mga tunggristang ito. Anong masasabi nyo dyan mga kababayan? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.